Ang pagpapatuloy, nakapasok na ang ating bida sa elevator at pababa na patungong basement. At nung bumukas na ang elevator ay makikita ang isang kwarto at napansin niya ang mga kagamitan sa loob na makikita lamang sa isang gym. At siya ay nagtataka at napatanong kung binago ba daw ang underground parking lot. May dumating naman na isang tao at tinawag siya nito. Napansin naman siya ng ating bida at bigla na lang lumaki ang kanyang mga mata at napanganga siya sa gulat nang makita niya ang taong ito. At makikita na isang babae pala na may magandang pisikal na pangangatawan ang tumawag sa kanya at tinanong siya nito na kung siya ba daw ang anak ni Sula. Tumugon naman ang ating bida at ipinaalam niya na siya nga ang taong yon. Ngunit hindi daw niya alam kung bakit siya ipinadala ng kanyang ina sa lugar na ito. Nagsalita naman ulit ang babae at tinanong niya ang ating bida na hindi ba daw sinabihan siya ng kanyang ina na siya ay mag-aaral sa lugar na ito sa loob ng 2 araw. At sinabihan ng babae si Guang Ik na masasayang lang daw ang katawan nito kung tanging utak lang daw niya ang kanyang gagamitin na tulad ng isang gig. Napatawa na lang ang ating bida nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng babae at napagtanto niya na hindi rin daw niya pwedeng sabihin sa lugar na ito ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao na siya ay isang kalahating immortal at kalahating shapeshifter. At napaka-unfair naman daw nito. Bigla naman niyang naalala nung nagsasanay silang dalawa ng kanyang ina. Simula daw nung bata siya, ang pilosopiya daw ng kanyang ina ay simple lang. Kung hindi daw siya makikinig, ang katawan daw niya ay kailangan na maparusahan. Dahil dapat daw tanggapin ng ating bida ang responsibilidad para sa mga nagawa niyang mga kamalian. At kung mabubuhay daw siya sa ganitong klaseng values sa loob ng 20 taon, ay natural na niyang matatanggap ito hanggang sa masanay na ang ating bida na si Guang Ik sa mga values na ito. At kung siya daw ay magre-rebelde sa kanyang ina, tiyak daw na makakatanggap siya ng pangbubugbog mula sa kanya. At napakamot na lang siya at napabuntong hininga sa sitwasyon na mayroon siya sa ngayon at napaisip. Sinabi niya na hindi rin daw gagana ang pagtanggi sa lugar na ito. At masasabi niya raw ito sa itsura pa lang ng kanyang guro. At biglang may inihagis ang kanyang magiging guro na isang bagay sa kanya at sinalo niya naman ito. At nung makita niya ang bagay na ito ay tinanong niya kaagad ang kanyang magiging guro na kung ano ba daw ang bagay na ito. Dahil siya daw ay may trauma na sa mga bagay na kanyang natatanggap tulad nito. Sumagot naman ang kanyang guro at ipinaalam sa kanya na ang bagay daw na ito ay isang device lang na ginagamit sa pagsukat ng ilang mga bagay. At sinabihan niya ang ating bida na si Guang Ik na suotin daw niya ito sa kanyang kamay at sa kanyang paa. At habang inilalagay ito ni Guang Ik ay tinanong niya ang kanyang guro na kung may pagkakataon ba upang sanayin siya nito. Sumagot naman ang kanyang guro na kailangan daw muna siyang subukan ito at sa ngayon daw ay kailangan niya munang tumakbo. Sabay turo sa isang machine sa kanyang likuran at makikita na ito ay isang treadmill. Sinimulan naman kaagad ng ating bida ang pagtakbo sa treadmill at habang tumatakbo siya ay makikita naman ang kanyang guro na minomonitor siya nito gamit ang isang device na hawak nito. At siya ay nagsalita, narinig daw niya na hindi nagsasanay mag-isa si Guang Ik at tinawag niyang isang basura si Guang Ik dahil dito. At base sa device na ginagamit ng kanyang guro, ang heart rate daw ni Guang Ik ay normal. Ibig sabihin ang hardware daw na ginagamit nila ay gumagana ng maayos. Ngunit, hanggang dito na lang ba daw ang makakayang gawin ng ating bida sa antas na ito? Bigla namang nagulat si Guang Ik at napatanong sa kanyang pag-iisip na kung bakit ba daw siya nabubuli sa ngayon. Napabuntong hininga naman ang kanyang guro na tila bang nadidismaya sa ipinapakita ni Guang Ik at tinawag niya itong isang tamad na bata. At patanong niyang sinabi na dahil ba daw siguro sa panahon ngayon na ang lahat ng bagay ay madali na lang nakukuha. At habang tuloy pa rin sa pagtakbo ay napapaisip pa rin ang ating bida na kung magkaedad lang ba daw sila ng kanyang guro. Ngunit ang mga immortals daw at mga shapeshifters ay mabagal ang pagtanda. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung mas matanda ba daw ang kanyang guro kaysa sa panlabas na itsura nito. At tinanong niya ang kanyang guro na kung gaano katagal pa ba daw siya tatakbo. Sumagot naman ang kanyang guro na ipagpatuloy lang daw niya ang kanyang pagtakbo. Dahil ang una daw nilang sasanayin ay ang cardio. Dahil paunti-unti daw nilang i-upgrade ang katawan na mayroon ng ating bida. At sisimulan na daw niya ngayong baguhin ang ating bida mula ulo hanggang paa. Napatahimik naman saglit ang ating bida nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang guro at ipinaalam niya na hindi daw niya gustong magkaroon ng pangalawang ina. Napatawa naman ang kanyang guro at nagsalita.
Sinabi niya na mukha daw mahilig magbiro ang ating bida tulad ng kanyang ina na si Sula. Kinagabihan, lumipas na ang ilang oras at hindi pa rin tumitigil sa pagtakbo ang ating bida. At patuloy pa rin siyang minomonitor ng kanyang guro at sinasabihan pa rin na huwag daw itong huminto sa pagtakbo. Dahil kahit daw ang kanyang lola ay hindi makakaramdam ng pagod pagkatapos nito. Bakas naman sa mukha ng ating bida na si Guang Ik ang pagod na tila bang malapit na niya maabot ang limitasyon niya. Dahil 14 hours, 4 minutes and 30 seconds na daw siyang tumatakbo. At hindi daw niya magawang isipin na kailangan niyang tumakbo ng buong magdamag na walang tigil. Dahil kahit daw ang pagsasanay niya bilang isang immortal ay may oras ng pahinga. Nagsalita naman ang kanyang guro. Sinabi nito na ang pakikipaglaban sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa katawan na mayroon ng ating bida na walang sapat na pagsasanay, ay isang amateur lang daw na antas. At biglang may ipinalabas sa isang TV monitor ang kanyang guro at sinabihan niya si Guang Ik na makinig daw ito habang nanunood. At ipinaalam niya kay Guang Ik na ito daw ay isang paraan ng pag-stretch ang nagagawin nila mamaya, kung kaya kailangan daw nitong ma-memorize ni Guang Ik. Nagulat naman si Guang Ik nang makita niya ang mga stretching na gagawin niya mamaya sa monitor at napatanong siya sa kanyang pag-iisip na kung paano daw ba nagagawang magbend ng tulad nito ang isang tao. Nagsalita naman ulit ang kanyang guro at sinabihan siya nito na kailangan daw sanayin ni Guang Ik ang kanyang flexibility. Dahil ang pagkakaroon ng matigas na katawan ay isang disadvantage. Nagsalita naman sa kanyang pag-iisip si Guang Ik. Sinabi niya na gusto daw niya sanang itanong kung paano ba daw ito nagiging disadvantage ngunit hindi daw niya ito magawa dahil hingal na siya sa pagtakbo at nawawala na ng hangin. At kahit may katawan siya ng isang shapeshifters, ang pagtakbo daw sa loob ng 14 hours na walang tigil ay talaga daw mawawalan ka ng hininga. At kailangan din daw niyang tandaan ang oras kung gaano na siya katagal na tumatakbo kung sakali daw siya ay tatanungin. At higit pa daw dito, kinakailangan niya rin daw na i-memorize ang nasa video na nasa kanyang harapan. Habang nakikinig sa ipinapaliwanag ng kanyang guro, at sinabi niya na ang pagsasanay daw na ito ay isang brutal na pagsasanay. Ngunit kaya daw niya itong gawin. At naalala niya bigla ang pagsasanay niya bilang isang immortal. Sinabi ng kanyang guro na isang immortal na mukha daw yatang marunong mag-block ng senses ang ating bida. Ngunit hindi pa daw ito sapat. Dahil kung magiging mapurol daw ang maraming senses, ang paggalaw o pagkilos daw ng ating bida ay masisira at magiging mahirap. Kung kaya kailangan daw ni Guang Ik na alisin sa kanyang isipan ang pakiramdam o sense na nais nitong harangan at habang ginagawa nito ay sabay niya rin daw na palakasin ang isa pa niyang sense o pakiramdam na nais niyang gamitin. Ibig sabihin, kailangan daw ni Guang Ik na matutunan ang the multitasking of senses. At sinimulan na itong gawin ng ating bida. Ang una daw ay ang timing, tapos ang pag-memorize ng mga galaw na nasa video, at ang pakikinig sa mga sinasabi ng kanyang guro habang tumatakbo. At kung paghahatiin, mayroon daw 4 na kailangang gawin. Ngunit ang pagtakbo daw ay ginagawa ng kanyang katawan at ang pagtuturo at ang video ay hindi nagsasabay. Ngunit kung isasantabi ang sense ng timing, ang pagsasagawa daw ng iba pang mga gawain ay hindi naman daw napakahirap. At habang binabantayan niya ang oras at patuloy pa rin sa pagtakbo, sa huli ay malapit na niyang matapos ang isang araw na pagtakbo. At sa wakas ay natapos niya na rin ang isang araw na pagtakbo na walang tigil. At makikita sa device na ginagamit ng kanyang guro na nagawa niya ito na lumampas ng 1 segundo. At pinuri siya ng kanyang guro sa pagkakaroon niya ng mahusay na pag-iisip. At pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang guro na i-relax daw nito ang kanyang katawan dahil ang flexibility daw ay isang mandatory. At tinanong siya ng kanyang guro na kung naalala ba daw niya ang video na pinanood niya. At ngayon daw ay i-demonstrate niya ito kung kaya sundan daw ni Guang Ik ang kanyang gagawin. At biglang lumuhad ang kanyang guro at nagsimula ng mag-stretch na tulad ng nasa video. Napapahanga naman si Guang Ik sa kanyang nakikita at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na sa katawan daw na mayroon ang kanyang guro, ang may ganitong ka-flexible na katawan ay isang cheat code. At sinubukan na rin itong gawin ni Guang Ik, lumuhad din siya at ginaya ang ginawa ng kanyang guro. At makikita na hindi ganoon kadaling gawin yon. Sinabihan naman siya ng kanyang guro na huwag daw nitong pilitin dahil ang pagkakaroon ng isang flexible na katawan ay kinakailangan ng isang matagal na pagsasanay.
Ipinaalam niya rin kay Guang Ik na paunti-unti daw nilang patataasin ang range of motion sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong stance araw-araw. Sa madaling salita ay dahan-dahan daw nilang stretch at punitin ang mga muscles na mayroon si Guang Ik hanggang sa masanay ito. At habang pinipilit itong gawin ni Guang Ik ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang pagpapagaling pagkatapos punitin ang kanyang muscle ay magpapataas daw ng kanyang flexibility. Kung kaya hindi na daw niya kailangan pang gawin ito ng paulit-ulit dahil ang pagiging isang immortal daw ay nagpapabilis ng paggaling ng kanyang mga injuries. At kailangan lang daw niyang tiisin ang panandaliang sakit. Nagtataka naman ang kanyang guro sa ginagawa ni Guang Ik at lumaki ang mga mata nito sa gulat ng puwersahan itong ginawa ni Guang Ik. Nag-alala naman ang kanyang guro at tinanong siya nito na kung okay lang ba daw ang ating bida. Nanginginig namang sumagot si Guang Ik at sinabi niya na ayos lang daw siya. Nagsalita naman ulit ang kanyang guro. Hindi ba daw sinabi niya na huwag ipilit ng ating bida kung hindi pa niya kaya? At patanong niyang sinabi na kung sino ba daw ang nagturo sa kanya na hindi maging masunurin. Napatawa naman ang ating bida at sinabi na at least daw ay nagawa niya ito. Napabuntong hininga na lang ang kanyang guro at napasabi na nakakawiling tao daw si Guang Ik. At makikita na hindi na nakabalik sa dati ang ating bida at siya ay nagsalita. Sinabi niya na mangyari daw sanang tulungan siya ng kanyang guro dahil hindi niya kayang makatayo pagkatapos. Nagsalita naman ang kanyang guro at sinabi na tama na daw muna ang pagsasanay sa ngayong araw na ito at kumain na daw muna sila. At makikita ang isang masarap na pagkain na inihanda ng kanyang guro. Tinanong naman ng ating bida na kung isang buong baboy ba daw ang kanilang kakainin ngayon. Sumagot naman ang kanyang guro na oo, at ang nasa harapan daw ng ating bida ay ang kanya. At sa kabila naman daw ang para sa ating bida. Nagulat naman ang ating bida at hindi siya makapaniwala na isang buong baboy bawat isa sa kanila ang kakainin nila sa ngayon. At habang nagsusuot ng food hand gloves ang kanyang guro at naghahanda na para kumain ay sinabi niya na ang pagkain daw ay isang pagsasanay din. At dapat daw nasanayin ni Guang Ik ang pag-accumulate ng sapat na enerhiya upang makakilos o makagalaw ito ng maayos pagkatapos nitong kumain. At nagsimula na silang kumain na dalawa. At habang kumakain ay nagsalita naman ang kanyang guro. Sinabihan niya si Guang Ik na huwag daw itong mag-alangan at lumamon lang ng lumamon. Dahil ang 2 araw daw na pagsasanay sa isang linggo ay masyadong napakaikli para makakuha ng sapat na main points. At habang kumakain, tumugon naman si Guang Ik at sinabi niya na oo at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na napakasarap daw ng kinakain niya. Ito daw ay isang inihaw na baboy na nilagyan ng kaunting seasoning. At ganito lang daw siguro ang kanyang panlasa dahil buong araw siyang tumatakbo nang hindi man lang kumakain. Nagsalita naman ulit ang kanyang guro at sinabihan niya ang ating bida na kumain lang daw ito ng kumain. Dahil kung magtitira daw ito ng kahit kaunti, ang ating bida daw ay mamamatay. Tumugon naman ang ating bida at sinabi niya na lumaki daw siyang natututunan na hindi magtira ng pagkain sa hapagkainan. Nauna namang makatapos ang kanyang guro at tumayo na ito at nagsalita. Sinabi niya na mauuna na daw siyang umalis at sinabihan niya si Guang Ik na pagkatapos daw nitong kumain ay maligo daw ito at matulog na. Pagkatapos kumain ng ating bida ay makikita na nagpapahinga na siya at nakaupo sa isang higaan na gawa sa semento at napabuntong hininga na lang at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na mas mabuti na lang daw ito kaysa matulog kasama ang mga lamok sa kagubatan. At hindi daw tulad ng kanyang stick teacher, malaya daw niyang nagagamit ang kanyang cellphone. At patanong niyang sinabi na kung tatawagan ba daw niya ang kanyang ina. At habang hawak-hawak niya ang kanyang cellphone ay napapaisip siya na kung nag-aalala ba daw ang kanyang ina sa kanya pagkatapos siyang ipadala sa lugar na ito. At tinawagan niya ang kanyang ina. Kinamusta siya nito at kinamusta rin ang pagsasanay nito. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na okay lang naman daw. Nagulat naman ang ating bida at hindi siya makapaniwala nang biglang nagalit ang kanyang ina matapos marinig mula sa kanya na okay lang siya at pasigaw nitong sinabi na ilang beses na daw niyang sinabihan ang guro ni Guang Ik na huwag daw itong maging mabait kay Guang Ik dahil lang sa magkakilala silang dalawa. Ngunit nag-aalala pa rin naman daw siya sa kanyang anak. At inutusan niya si Guang Ik na pakisabi daw sa kanyang guro na mas maging malupit pa daw ito sa susunod. At sinabi niya na dumating na daw ang ama ng ating bida kung kaya kailangan na niyang ibaba ang telepono dahil magiging busy na daw siya.
Napapatulala na lang ang ating bida habang nakikinig at hindi makapaniwala sa reaksyon ng kanyang ina at napaisip na lang kung hindi ba nag-aalala ang kanyang ina tungkol sa kanya. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.